Hinahamon ko rin po itong si Manang Aimee. Manang Aimee, pagkakataon mo na itong patunayan sa mga DDS na talagang ikaw ay kakampi ng mga Duterte. Hindi ako naniniwala na hindi mo alam kung gumagamit ng pinagbabawal na droga yung kapatid. Ang sinabi mo sa akin nung nandito ka sa Hague, kaya hindi mo sinasabi na user ang iyong kapatid dahil hindi mo naman siya nakikita. At sa katunayan, ang sabi mo, madalas mo na siyang makita. Pero alam na alam mo bilang nakakatandang kapatid kung ano ang kasaysayan ng iyong kapatid pagdating sa pinagbabawal na droga. Siguro naman noong mga panahon na siya nasa Oxford at napabalita sa Rolling Stone magazine na siya ang tagabili ng cocaine para sa niyang mga kaibigan diyan sa Oxford, alam nyo na, may duda na kayo na gumagamit siya at alam mo na kung ano mga hakbang na ginawa ng inyong mga magulang para nga masalba ang buhay ng iyong kapatid. Panahon na para ikaw maging tapat sa taong bayan. Mas lalo kang mamahalin ng taong bayan, hindi lang dahil sa investigasyon na ginawa mo, kung sasabihin mo ang katotohanan at ikaw na ang humingi sa iyong kapatid na magpagamot at ibigay na muna ang liderato ng bayan natin sa tao na walang karamdaman, gaya ni VP Sara, na siya namang pinagkakatiwalaan mo. Pag ginawa mo yan, burado lahat ng alinlangan ng DDS sa iyo, Manang Aimee. At tatanggapin ka bilang isa sa ating mga bayani ng bayan. Pero kinakailangan na siguro na ikay magsalita dahil nakakabingi ang katahimikan ng iyong kapatid at ng kanyang esposo sa kabila ng pagkamatay ni Paulo Tantoco. Siguro ang huling salitang iiwan ko, sana nga po, hindi pumanaw si Paulo Tantoco na walang dahilan. Sana po, itong nangyari kay Paulo Tantoco na nakakalungkot sa pamilya niya, maging mitsa para magkaroon tayo ng tapatan sa panig ng mga sambayanang Pilipino at ang mga Marcoses. Ulitin ko po, mapagpatawag po ang sambayanang Pilipino. Karamdaman po ang drug use. Matinding karamdaman. Papayagan po kayo ng sambayan na magpagamot. Pero wag yun naman po ilagay sa abirya ang kinabukasan ng bayang ito sa pamamagitan ng pagbibigay kay VP Sara habang kayo ay nagpapagamot. Pero hindi po katanggap-tanggap na kung talagang kayo may problema, kung talagang kayo may karamdaman, mananatili kayo nakaluklok sa pinakamataas na pwesto sa Pilipinas dahil sigurado po yan, mitsa po yan ng buong bayan. Ang kinakailangan po natin, solusyon. Pero kung talaga pong sila ay may karamdaman, sila po ang nagiging problema ng sambayanang Pilipino. Yan po ang ating hamon